mainit na balita ngayon tanghali. Egypt, bubuksan na ang Rafah crossing upang makapasok ang ayuda sa Gaza. Ika-4 na Pilipinong nasawi sa gera sa Israel, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ilang umuwing OFWs mula sa Israel, ikinuwento ang tromang sinapit sa gera. Ikalawang batch ng mga Pilipinong i-repatriate na sa biyahe na pauwi ng Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilinaw na target pa ring maipatupad ang Maharlika Investment Fund ngayong taon. Ilang probisyon, kinakailangan lamang pag-aralan ng mabuti ayon sa presidente. Panahon ng pangangampanya para sa barangay at SK elections, opisyal nang nagsimula ngayong araw. At whistleblower na nagsiwalat ng umano'y korupsyon sa LTFRB, inaasahang haharap na sa NBI ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 19, 2023 at una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinahayag ni US President Joe Biden na bubuksan na ng Egypt ang Rafah crossing upang makapasok ang ayuda sa Gaza. Nakaalis na ng Israel ang American Chief Executive matapos na saglit na bumisita upang ipakita ang suporta ng Estados Unidos. Ang detalye sa ulat ni Early Briones. Pumayag na ang Egyptian President na si Abdel Fattah al-Sisi na buksan ang Rafah crossing upang bigyang daan ang mga truck na naglalaman ng humanitarian assistance para sa Gaza. Inanunsyo ito mismo ni US President Joe Biden. Tiniyak ng American Chief Executive na hindi haharangin ng Israel ang delivery ng pagkain, tubig at gamot mula sa Egypt para sa mga sibilyan ng Gaza. Basta tiyakin lamang na hindi ito makakarating sa Hamas militants. وأكدت مجددا استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، أخذا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القذف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر حال دون عمله. Nakaalis na ng Israel si Biden matapos saglit na bumisita upang ipakita ang suporta ng Estados Unidos. Araw ng Martes, October 17, nang mangyari naman ang pagsabog sa isang mataong lugar sa Al-Ali Al-Arabi Hospital, kung saan kulang 500 tao ang nasawi ayon sa Palestinian officials. Agad na sinisi ng Hamas ang Israel. Subalit giit naman ng Israeli Defense Forces na dahilan ito ng isang misfired Palestinian militant rocket. Suportado ang pahayag na ito ni President Biden. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German chancellor who visited here yesterday said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. Kinundina naman ang pag-atake sa ospital ng international agencies gaya ng World Health Organization at ilang Arab countries. Dahilan din ito upang hindi matuloy ang nakatakdasan ng pakikipagpulong ni Biden sa ibang Arab leaders. Naglunsad ng pambobomba sa Gaza ang Israel kasunod ng Hamas attacks noong October 7. Patuloy naman ang pagpapakawala ng militants ng rockets laban sa Israel. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng US State Department ang travel alert laban sa Lebanon sa Do Not Travel dahil sa security situation na may kinalaman sa rocket, missile at artillery exchanges sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang Britain's Foreign Office naman, inabisuhan din ang mga mamamayan nitong iwasang bumiyahe sa anumang bahagi ng Lebanon dahil sa gulo sa rehiyon.
Sa abiso ng British government's website, mabilis ang mga pangyayari sa Lebanon at may potensyal na tumindi ang sitwasyon ng walang babala. Hinikayat din ito ang mga British national na nasa Lebanon na agad nang umalis ng bansa habang nananatili pang available ang commercial flights. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nakahanda ang embahada ng Pilipinas sa Egypt para salubungin at saklolohan ng mga Pilipino mula Gaza sa oras na makatawid na ito sa Rafah border crossing. Samantala, patuloy pang kinukumpirma ng DFA ang mga ulat hinggil sa umunoy mga Pilipinong dinukot at binihag sa Gaza. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Aminado ang DFA na limitado ang supply ng pagkain, tubig at kuryente ng mga Pilipinong naghihintay na makatawid ng border mula Gaza patungong Egypt. Kaya umaasa silang mabubuksan na ang Rafah crossing sa lalong madaling panahon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nakahanda na ang embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt para sa pagsasaayos ng repatriation ng mga Pilipino mula Gaza sa oras na makatawid na sa border ang mga ito. We're ready. Our embassy in Cairo is ready. Sabi ni Ambassador Zidintago kanina, once they get to the Egyptian border, they will be picked up and brought to Cairo to be repatriated home. It's just a question of the opening of the corridor. And right now, it's still closed, but the Israelis have always said it could be any day now. Ayon naman kay DFA Undersecretary Tess Lazaro, mayroon na rin anyang seryosong pag-uusap sa United Nations Security Council kaugnay ng issue sa Rafah crossing. Samantala, wala pang impormasyon ng DFA kaugnay sa sinasabing mga Pilipino na dinukot at ginawang bihag sa Gaza. There's always the possibility that 3 of them have been abducted. We don't have the information. One of them has an Israeli passport. That much we know. 2 others, 1 man, 1 woman, are definitely OFWs. All right. We don't want to say that they're abducted. We have no confirmation. Sa ngayon, naabot sa 70 hanggang 90 ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza na nagpahayag ng kagustuhang umuwi na sa Pilipinas. Pero umaasa pa rin ng DFA na uuwi ang lahat ng 135 na Pilipino na nasa Gaza. Samantala, maglalabas ng pahayag ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng issue sa humanitarian law sa gitna ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng isa na lamang Pilipino sa Israel. Ito'y sa gitna pa rin ng madugong bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant group. Sa isang social media post ni DFA Secretary Enrique Manalo, kinumpirma nito ang malungkot na balita at nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng ating kababayan. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ang nasabing Pinoy ay isa sa 3 nauna nang napaulat na nawawala at isa ring caregiver. Ito na ang ika-4 na Pilipino na nasawi sa gitna ng gera sa Israel. Nagkwento ang ilang Pilipinong OFW mula sa Israel tungkol sa kanilang mga nakakatromang karanasan sa giyera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Bukod sa sari-saring ayuda na ibibigay sa kanila, sasailalim din sila sa psychological counseling. Pauwi na rin sa bansa ang iba pang mga Pilipino galing Israel habang nasa 78 mga kababayan din ang naghihintay na magbukas ang Rafah border crossing para makatawid ng Egypt mula sa Gaza. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Maluha-luha pa ang Pinay OFW na si Maylene habang ikinukwento ang kanyang karanasan sa Israel sa pagsalakay ng Hamas militan sa kanilang lugar. Nakatira siya sa Kibbutz Be'eri malapit sa border ng Gaza. Aniya, nagising siya ng maaga ng araw ng paglusob ng Hamas dahil sa malakas na sound system. Maya-maya, sunod-sunod na daw ang pagbomba ng tangke at rocket na hindi pangkaraniwan sa kanila. Kaya nagpunta na sila sa bomb shelter ng kanyang matandang alaga nang walang dalang tubig at pagkain. Doon na sila sinabihan na pinasok na sila ng aniyay mga teroristang Hamas. Pero yung terrorist, hindi ka pwedeng lumabas kasi naririnig mo sa labas yung barilan.
Bukod sa barilan, yung sabog dito, sabog doon, sirens, sabay-sabay yun. So, kinakabahan po ako, nanginginig sa takot. Dito kumontak na daw siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal po kayo. Ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako. Baka bigla akong malobat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon. Kaya yung tipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Sinabayan na lang daw niya ng dasal hanggang dumating ang mga sundalong Israeli para i-rescue sila. Sa labas ng bomb shelter, nakita niya ang mga nasusunog na mga bahay, mga nagkalat na bangkay ng mga sibilyan at mga sundalo. Hindi po ako makalakad sa takot na biglang may lalabas sa madilim na pagbabarilin po kami. Pero sabi po nung sundalo, lakasan mo yung loob mo, alam ko, kaya mo to. Lahat ng nakikita mo yan, pinikula lang yan, hindi totoo yan. Bigla po akong natauhan at yung family ko po naisip ko na gusto ko pa silang makitang matagal. Si Kathleen Tolentino ipinagpalit ang pagiging school head para makapagtrabaho sa Israel. Nagpa siya na lamang umuwi sa sinapit na trauma tuwing tutunog ang sirena, senyales na may bumabagsak na mga rocket at ini-intercept ng Iron Dome. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki, pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Kasama sila sa unang batch ng mga OFW na nirepatriate mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. 17 sila at isang 1-month-old na baby, pero ang isang OFW nanikip ang dibdib pagdating sa kanilang stopover sa Abu Dhabi. Naiwan na muna ito doon abang wala pang clearance sa doktor. Sa kanilang pag-uwi, sinalubong sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at binigyan ng tulong alinsunod sa direktiba ng Pangulo, gaya ng financial assistance, pangkabuhayan package, scholarship para sa mga anak, skills training mula sa TESDA at medical assistance. Sasailalim din sila sa psychological counseling dahil sa trauma na naranasan nila sa Israel. Kanya-kanyang ayuda at tulong. Sagana ng DMW, may financial assistance, joint forces tayo with UWA. 100,000 financial assistance, livelihood ay sasagawa. Yan ang isa sa tinutuloy ni Pangulo na tulong. Yung pangmatagalan na tulong. Wala ko negative. Sasagawa natin. Nasa biyahe na rin pauwi ng bansa ang ikalawang batch ng mga repatriates galing sa Israel na binubuo ng 14 na OFW. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa 78 pa ang mga Pilipinong nag-aantay ng repatriation mula naman sa Rafah border crossing na nag-aantay na lang ng pagbubukas ng crossing papuntang Egypt. Right now, 378 has indicated na they're ready at any time, no? So, hinihintay lang natin na mangyari ito. Sabi ng Israeli ambassador na he ready anytime. So, kasi pag magbukas yung corridor, it will be hindi yan permanent. Like a window, kailangan ng 2 hours or 1 day. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang mali sa itinatag na Maharlika Investment Fund Law. Ngunit kailangan aniya na mapag-aralan pa ng mabuti kung papaano ito maipatutupad ng maayos kaya't pansamantalang sinuspindi ang implementasyon nito. Sa kanyang talumpati ngayong umaga bago tumulang patungong Saudi Arabia, ipinaliwanag ng presidente na patuloy pa rin sinisikap ng pamahalaan na maipatupad ang MIF ngayong taon. Aniya, mayroon pang mga bagay sa batas na kailangan pang pag-ibayuhin, partikular na ang organizational structure ng MIF. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal
as possible. And that was what we have done. October 12 nang maglabas ng isang memorandum ang Office of the President kung saan ipinag-utos ni PBBM ang suspensyon sa pagpapatupad ng IRR ng Maharlika Investment Fund dahil mulian niya itong pag-aaralan. Ngayong araw, bumiyahe na ang Pangulo patungo sa Saudi Arabia para dumalo sa gaganaping 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit kung saan isa sa kanyang mga tatalakayin ang MIF. Samantala, magsisilbing caretaker ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte habang nasa Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, si VP Sara ang pansamantalang mangangalaga sa bansa habang wala si PBBM. Inaasahang agad ring babalik ng Pilipinas ang Pangulo bukas pagkatapos ng event. Muling nagbigay ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa gitna pa rin ng mga kontrobersiya ng kinakaharap nito kaugnay sa issue ng confidential funds. Sa isang video, nanawagan si VP Sara na hindi ito ang panahon para pagtuunan ng pansin ang issue ng CIF at sa halip ay dapat anyang bigyang prioridad ang pagharap sa mga hamong kinakaharap ng bansa gaya ng kahirapan. Ayon pa sa Vice Presidente, mas mahalaga sa ngayon ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Inikayat rin ng opisyal ang kanyang mga taga-suporta na huwag sumama sa anumang paninira at maging panuri sa kung sino ang tunay na mga kakampi. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Inakusahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang China ng pagiging squatter sa West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Teodoro na iligal ang pag-okupa ng China sa naturang teritoryo dahil nasa loob sila ng ating 200-mile exclusive economic zone. Ang naturang pahayag ay bilang tugon sa akusasyon ng China na iligal na pagsakop ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Magde-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea ilang araw matapos ang pinakahuling diplomatic row sa pagitan ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ipapadala ng AFP ang bagong air asset nito na AW-159 Wildcat chopper na may kakayahang mag-detect at umatake ng anumang submarine na iligal na papasok sa karagatan ng Pilipinas. Ang dalawang anti-submarine helicopters ay binili ng bansa mula sa United Kingdom, habang inaasahan namang matatapos ang training ng mga piloto nito sa Nobyembre. Plano na ma-deploy ang mga helicopter sa West Philippine Sea ngayong taon. Roundup Balita. Inaasahang mapipirmahan na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan mapapadali ang pagpasok ng U.S. nuclear technology sa bansa. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, malapit nang matapos ang negotiation talks patungkol sa nuclear cooperation na sinimula ng bumisita si U.S. Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang 123 agreement ay magbibigay ng legal na batayan para sa civil nuclear cooperation at magpapahintulot na mag-export ng mga nuclear equipment at material mula sa US. Ibinahagi din ni Ambassador Carlson na may mga US nuclear technology firm ang interesado na mamumunan sa bansa na naghihintay lamang na mapirmahan ang kasunduan.
Papayagan na muli ng Indian government ang pag-export ng non-basmati rice sa Pilipinas at sa ilang rice importing countries. Nitong nakaraang Hulyo, ipinagbawal ng India ang pag-export sa mga non-basmati white rice. Ayon sa New Delhi, ikukonsidera nila ang mga request para sa supply ng bigas. 295,000 tons ng non-basmati white rice ang isusupply ng India sa Pilipinas. Magsusupply din ang India sa Nepal, Cameroon, Malaysia, Seychelles, Ivory Coast at Republic of Guinea. Nagsampa na ng reklamo ang Department of National Defense laban sa dalawang environment activist na nagsabing dinukot sila ng militar. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, nagsampa na sila ng formal na reklamo laban kay Jed Tamano at Jonila Castro at pinadalhan na din sila ng subpoena para sa preliminary investigation. Noong nakaraang buwan, sinabi ng NTF-ELCAC na sumuko si Tamano at Castro sa 70th Infantry Battalion sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Iniharap ng NTF-ELCAC ang dalawang aktivista sa isang press conference para pabulaanan ang mga report ng kanilang abduction. Subalit sinabi ng mga aktivista na dinukot sila ng militar at tinakot sila na pumirma sa Affidavit of Surrender. Inimok ng isang mambabatas ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na desisyonan na ang relokasyon ng nasa 3,000 residente na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ni J. Renz Hilario o Senyor Aguila. Ito'y matapos lumabas sa budget hearing sa Senado na batay sa kasunduan ng DENR at SBSI, tanging isinalang sa 174 na tenured migrant na pinayagang manirahan at magtanim sa lugar ang otorisadong manatili doon. Dismayado si Senator Cynthia Villar dahil illegal na palang nananatili ang grupo sa protected area. Paliwanag naman ni DENR Secretary Yulo, tinutukoy na ang relocation site at hinihintay din ang desisyon ng Interagency Task Force kaugnay ng gagawing paglilipat ng mga residenteng nakatira doon. Pinasusumite ni Senator Villar ang DENR ng buong report para sa plano ng ahensya. And because there are so many children, ma'am, ang DSWD nag-aalala din po kung saan daming mga bata. Alam mo, pag ganyan ang attitude nyo, hindi nyo masosolve ang problem. Dapat somebody has to decide, yes ma'am, and do it. Magpapakalat ang pambansang pulisya ng nasa halos 200,000 mga pulis na magbabantay sa seguridad sa barangay at SK elections sa darating na October 30. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, layon nito na masiguro ang ligtas at payapang eleksyon. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, saan yung magiging deployment nitong nasa 200,000 mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa mga pulis na nasa 187,000 nga na napakalat ng Philippine National Police, ang mga ito ay i-deploy hindi lamang sa mga polling precinct. Babantayan din ang mga pulis sa mga barangay na may matinding labanan ang politika. Kasama din sa babantayan ang mga places of convergence at vital installation ng bansa. Ayon nga dito kay PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, magpapatupad din ng mga checkpoint at pagpapatrolya ang mga pulis. Ito'y upang masigurong walang magpupuslit ng mga baril at bilang bahagi na rin ng pagpapalakas nila ng kanilang anti-criminality campaign. Mahigpit din ang bilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magpatupad ng maximum tolerance sa mga pulis at pairalin ang plain view doctrine sa pagsasagawa ng checkpoint. Nagsimula ang campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan election kaninang 12:01 na madaling araw at tatagal ito, Aga, hanggang sa October 29. Balik sa iyo, Aga. Lea, sa ngayon ba ay mayroong namomonitor na anumang banta ang PNP kaugnay dito sa nalalapit na BSKE?
Sa ngayon aga, wala pang namomonitor na banta ang Philippine National Police para nga dito sa barangay at Sangguniang Kabataan election sa October 30. Pero hindi daw yan dahilan para magpakakampante ang Philippine National Police. Kaya naman, magdi-deploy sila ng sapat na bilang na mga tauhan para magbantay. Aga? Okay, Lea, itong sinasabi mo na deployment, ito ba yung deployment ng mga pulis ay para lamang dito sa BSKE o ito na rin yung magiging deployment para sa seguridad sa long holiday, Lea? Tama ka dyan, Aga, hindi lamang para yan dyan sa BSKE dahil ididiretso nila yung deployment na yan sa datingan na undas at naka-heightened alert ngayon, Aga, itong pambansang pulisya at nasa discretion na rin ng mga regional directors kung pwede pa itong itaas sa full alert status depende nga sa security situation sa kanilang mga nasasakupan, Aga. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang panahon ng pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at SK elections. Base sa schedule ng Commission on Elections, tatagal ang campaign period ng BSKE sa loob ng 10 araw. Mula sa Caloocan City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, kumusta ang unang araw ng pangangampanya ng mga kandidato para sa BSKE? Ella, batay sa initial na assessment ng Commission on Elections, may mga nakita sila, Ella, na ilang mga paglabag. Kabilang na nga dyan, Ella, itong paglalagay ng mga campaign na posters sa mga kawad ng kuryente o kaya sa mga poste ng kuryente. At ang naging babala nga ni Chairman Garcia, Ella, na mag-ingat lamang itong mga kandidato na involved dito dahil tiyak na sila ay madidiskwalipika kapag sila ay napatunayang nagkakasala. Simula na ngayong araw sa buong bansa ang campaign period o panahon ng pangangampanya para sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa October 30, 2023. Tatagal nga ang campaign period sa October 28 o 2 araw bago ang eleksyon. Maraming bago na dapat natandaan yung ating mga kababayang kandidato sa pangangampanya dahil yung mga dating nakaugalian na natin na ginagawa sa campaign rally na ngayon ay ipinagbabawal na ng Commission on Elections o COMELEC. Dati ay maaari pang mamigay noong mga t-shirt, may mga panyo, pamaypay at iba pa sa mga campaign rally. Subalit sa ngayon, hindi na po pwede pati yung pamimigay ng mga pagkain sa mga campaign rally ay ipinagbawal na rin ng COMELEC. Ang lalabag kasi dito ay maaring makasuhan ng vote buying. Kung paano po kami naging mahigpit dito sa premature campaigning na tinatawag na may 7,000 na tayong binibigay na show cause orders at may kulang-kulang na 200 na posibleng ma-disqualify, tatandaan po ng lahat ng kandidato na patunayan namin dito, kayang-kaya namin patunayan lalo na sa issue ng vote buying, illegal campaign materials. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Sa ngayon, Ella, ay mahigpit na minomonitor ng COMELEC, katuwang ang ating Philippine National Police o PNP. Ito nga pagsisimula ng campaign period sa buong bansa. Kabilang sa mahigpit nga nilang tinututukan ngayon ay itong paglalagay ng campaign posters kung nasa tamang lugar ba ito o kaya tama din ang sukat o laki nito. Basay kasi sa panuntunan ng komisyon, dapat 2 by 3 feet lamang, Ella, ang sukat ng isang campaign poster at maaari lamang din itong ilagay doon sa mga common poster area na itinalaga ng COMELEC tulad ng mga plaza, pamilihan, barangay center at iba pang kaparehong mga lugar na ipinahihintulot ng komisyon. Kung ito naman ay nasa mga pribadong ari-arian, ay dapat din na kumuha ng permiso ng may-ari ng isang property at kapag ito ay lagpas naman doon sa itinakdang sukat ng COMELEC ay magbibigay naman ng abiso ang komisyon para ito ay baklasin ng may-ari dahil kung hindi o ng kandidato dahil kung hindi ay maaari din silang makasuhan ng paglabag sa panuntunan sa komisyon. At inaasahan natin, Ella, batay doon sa abiso ng COMELEC memorandum, urgent memorandum,
bukas na bukas din, Ella, ay magsasagawa ng Operation Baklas nationwide ang COMELEC para tanggalin yung mga illegal na mga nakakabit na campaign poster tulad yan sa mga nabanggit natin kanina, sa kawad ng kuryente, sa poste ng kuryente at iba't ibang mga lugar na bawal. Tulad ng mga bawal kasi sa mga ambulansya, sa mga istasyon ng tren ay bawal din yan. At pagkatapos bukas, inaasahan natin kapag sila ay nakapagpaklas, huling magsasagawa ng Operation Baklas ang COMELEC sa 27 ng Oktubre. Ito ay 3 araw bago ang halalan. Pero gaya nga ng nabanggit kanina ni Chairman Garcia, Ella, kung pwedeng araw-arawin nila, kung maraming makikita silang mga violation, partikular na nga itong pagkakabit ng mga poster sa pangangampanya. Yan muna ang ating update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Dante, kung sakaling merong makita ang ating mga kababayan na mga kandidatong lumalabag sa panuntunan ng COMELEC sa pangangampanya, paano nila ito maire-report sa kinauukulan? Yes, Ella, mayroon ngayong umiiral naman na email, may binigay na email address ang COMELEC na sa kanilang official Facebook page. At mayroon ding maaring mag-text o kaya mag-chat doon sa kanilang group, yung grupo ng Task Force Premature Campaigning. At mayroon ding isa pang grupo, itong Committee on Contrabigay. So magkatuwang itong dalawa ngayon na komite o grupo dyan sa Commission on Elections. Binuo ito para, Ella, mapigilan itong mga paglabag nga sa mga panuntunan ng COMELEC kaugnay dito sa nalalapit nating barangay at sangguniang kabataan elections. So sa ngayon, Ella, dahil nga officially ay nag-start na ang campaign period, wala nang maakusahan ng premature campaigning. So ang issue naman ngayon ay illegal campaigning. So ito yung ngayon kung yung sukat ng iyong poster ay lagpas at 2 by 3 feet, ay maaari ka nang makasuhan ng illegal campaigning. So maaari lamang bumisita yung ating mga kababayan dyan sa official social media pages ng Commission on Elections at makikita na nila doon kung saan pwedeng tumawag at saan pwedeng mag-email o kaya mag-chat na nakaantabay na mga reklamo kaugnay nga dito sa ating mga panuntunan, mga paglabag sa panuntunan ng COMELEC, Ella. Dante, sa ngayon ba, ano na ang status ng mga kandidato na na-issuehan ng show cause order ng COMELEC dahil sa premature campaigning? Yes, Ella, ang na-issuehan na kasi ngayon ay kulang-kulang 7,000 na mga kandidato sa barangay at SK elections. At alam natin, Ella, mayroon ng mahigit sa 6 na po na formal na sinampahan ng disqualification case. Karamihan naman kasi doon, Ella, batay doon sinasabi ng COMELEC, dinrap nila yung complaint kasi wala namang sapat na basihan. Out of 60 doon na naka-file formally sa COMELEC, sinabi po ni Chairman Garcia na within this week ay ilalabas na nila, Ella, yung nasa kalahati doon na mga 10 mga disqualification cases na may kaugnayan sa premature campaigning. At isa pa, sa binanggit ka ng COMELEC, Ella, lahat ng mga kandidato, halimbawa kung sila ay mananalo man dito sa eleksyon na ito, pero na meron silang pending o nakabinbin na disqualification cases sa COMELEC, hindi rin sila papayagan ng komisyon na makakaupo hanggat walang pinal na desisyon doon sa kanilang mga kaso. Pwede pa kasi silang makarating hanggang sa Supreme Court doon sa kanilang mga reklamo kung sila ay ididiskwalipika ng ating COMELEC and Bank, Ella. Dante, linawin lang natin anong oras na po pwede silang mag-umpisa ng pangangampanya at anong oras din ito dapat matapos? Ella, batay naman sa walang itinakda ang COMELEC na oras ng pangangampanya sa ngayon. Pero ang sinasabi naman ng COMELEC diyan, dapat naman ay sumunod tayo yung dapat, kung halimbawa kung may mga natutulog na hindi ka naman dapat na mangiistorbo. Pero yun lang, nasa kumbaga pagpapasya na ng mga kandidato, titingnan din nila yung mga kapakanan ng ating mga kababayan kung hindi naman may istorbo, no? Kasi hindi naman yung isa pa pala sa sinasabi ng COMELEC, hindi bawal yung mga jingle na mga may gusto silang magpatugtog sa mga sasakyan, hindi naman ipinagbabawal yun. Subalit nasa pagpapasya ng ating mga kandidato na dapat yun naman kanilang gagawin ay dapat
ay kasang-ayon doon sa walang makakaistorbo, Ella, para sa ating mga kababayan na dapat namang magpahinga doon sa oras na sila ay magpapahinga, lalo na kung yung ating mga kababayan, mga kapitbahay ay mga senior citizen na ay dapat din isaalang-alang ng ating mga kandidato. Pero walang oras pa sa ngayon, Ella, na itinakda kung anong oras na pwedeng mangampanya yung ating mga kababayang kandidato. Alright, maraming salamat Dante Amento live na nagulat mula sa Caloocan City. Bagaman hindi pa rin humuhupa ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay kung saan nakataas pa rin ang Alert Level 3, nagdesisyon ang Commission on Elections sa probinsya na huwag nang ilipat ang mga voting centers sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa Bulkang Mayon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, bakit hindi na ililipat yung mga voting center dyan sa 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon? And gaano ba karaming residente yung boboto sa mga voting centers sa area na yan? Yes, Aga, inaasahan nga na 34,000 mga botante mula sa 15 barangay sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon ang inaasahan na boboto ngayong darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Subalit sa kabila ng malaking bilang na ito, agad nagpasya ang Commission on Election ng probinsya na huwag nang ilipat ang mga voting center sa loob ng 6-kilometer PDC ng Mayon. Ito'y kahit nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang bulkan dahil sa patuloy na aktibidad na ipinakikita nito. Ayon sa COMELEC, Aga, ang nasabing desisyon ay ibinatay sa contingency plan na pinagtibay ng COMELEC NBank na aprobado din ng mga lokal na opisyal noong panahon na nananatili pa sa mga evacuation center ang mga bakwit. Ayon kasi sa ahensya, posibleng magkaroon pa ng kalituhan sa mga voting centers na pwedeng maging dahilan ng hindi pagboto ng mga residente sa paligid ng Bulkan Mayon. Mas makatitipid din anya kung sa mga dating voting centers pa rin boboto ang mga ito. Kaugnay nito, Aga, tiniyak naman ng mga local government unit sa paligid ng Bulkan Mayon na ligtas ang lahat ng voting precinct sa paligid ng Bulkan Mayon. Ayon kasi sa ahensya, matatanda ang 1 linggo na rin kasi, Aga, nang nakalipas ng iutos ng pamahalaang panlalawigan na ang pagdedecamp sa lahat ng ginamit na evacuation centers dito sa probinsya ng Albay. Sa ngayon, Aga, nananatiling nasa Alert Level 3 pa rin ang Bulkan Mayon dahil sa patuloy na ipinapakitang abnormalidad nito. Kanina, sa uling ulat ng PHIVOLCS sa kapagtala pa ng 4 na volcanic earthquake at 2 volcanic tremor at mahigit 100 na mga rockfall events ang naitala pa rin sa Bulkan Mayon. Sa Magdamag, Aga. Okay, maraming salamat, Brian Baldarahe. Pansamantalang naantala ang pangangampanya ng mga kandidato ng barangay at SK election sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan ngayong araw dahil sa nararanasang pag-ulan. Dahil dito, hindi magawa ng mga kandidato na makapagkabit ng kanilang mga poster at tarpaulin sa mga itinakdang common poster area. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, maulan pa rin ba hanggang ngayon dyan at paano ang ginawang diskarte ng mga nangangampanya? Ella, magandang tanghali. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan na ngayon ay naranasan dito sa lugar ng San Jose del Monte. Pero may mga kandidato na naglakas loob pa rin na mangampanya gamit ang payong at mga nilalakad at ang iba naman ay may dala silang mga sasakyan. Yan. Makulimlim at maulan na panahon ang naranasan ng ilang mga kandidato sa unang araw ng campaign period sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa higit 2,000 kandidato sa BSKE, marami sa kanila ang naantala sa pag-ikot sa pangampanya at pagkakabit ng mga poster. Mayroon namang ilan na mga nagkakabit sa mga common poster area para huwag mabasa ay nagtatakip ng sapin sa ulo gaya ng bimpo at sombrero. Meron naman sumasakay ng sasakyan at nagpapatugtog ng tropa. Para huwag mabasa, gumagamit naman sila ng payong at lona na pangtakip sa sound system. Sakali namang tumila ang ulan, ay asahan naman ang pagdagsa ng maraming mga
maglalabas ang kandidato para mangampanya. Sa tala ng San Jose del Monte Comelec Office, aabot sa 2,003 ang total na candidates sa DSKE sa San Jose del Monte, habang sa 277,950 naman ang rehistradong botante sa lungsod na umaasa sa mga kandidato na magmamalasakit at tutulong sa kanila sa mamamayan sa mga barangay. Samantala, dahil sa dami ng mga nangangampanya na kandidato, inaasahan rin na maranasan ang mabigat na trapiko. Payo ng traffic supervisor ng San Jose del Monte, kailangang magkaroon ng disiplina sa mga pagkakabit ng mga poster at pagparada ng mga sasakyan nang maiwasan din ang mabigat na trapiko sa mga barangay. Maraming rules ngayon maraming rules. Kaya lahat maraming tumutunod. Apil sila sa paglalagay ng tarpaulin. Anong ginagawa namin? Tinatanggal namin na meron kaming mga tao na papaklas dyan. Ang babala namin, sila lumabas. Samantala, sa ngayon, kaya't na rin si San Jose del Monte ang mga poster tarpaulin ng plebisito para sa ikampanya ng LGUs na maging highly urbanized ang kanilang syudad. At yan ang latest live mula dito sa lugar ng San Jose del Monte. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Inaantabayanan na ang pagdating sa National Bureau of Investigation ng dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tumbado. Siya ang whistleblower na una nang nagsiwalat ng umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB, subalit kalaunan ay binawi ang mga akusasyon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, dumating na ba sa NBI itong si Jeff Tumbado? Yes, Aga. Sa ngayon, bandang pasado alas 11 kanina, ay dumating na dito ang whistleblower ng umano'y katiwalian sa LTFRB na si Jeffrey Tumbado sa NBI sa Quezon City. At nagsumite na nga si Tumbado ng kanyang statement tungkol sa ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Noong Lunes, October 16, hindi nakapunta sa patawag na investigasyon ng NBI si Jeff Tumbado dahil umatras ang kanyang abogado. Pero sa kanyang mensaheng ipinadala sa media, sinabi naman nito na handa siyang makipagtulungan sa NBI sa ginagawa nilang investigasyon. Sa ngayon, mayroon nang nahanap na bagong legal counsel si Tumbado na tutulong sa kanya sa pagharap ukol sa isyu ng umano'y katiwalian sa LTFRB. Batay doon sa dokumento na kanyang isinumite sa Anti-Graft Division ng NBI, isusumite niya yung kanyang sworn statement at wala na siyang ibang idaragdag dito. Ito na niya yung kabuuan ng gusto niyang sabihin ukol sa umano'y katiwalian sa LTFRB at nais niyang hilingin sa NBI na hindi na siya ipatawag sa anumang pagdinig na kanilang itatakda hinggil sa issue. Ito yung kanyang motion to dispense appearance na isusumite o na isumite na sa NBI. Sa inihaing libel case ni Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi kasama si Tumbado sa mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ni Secretary Bautista na nagkausap na sila at wala umanong sinabi si Tumbado na si Secretary Bautista ay tumatanggap ng corruption money mula sa LTFRB. Sa ngayon, Aga, dito sa NBI sa Quezon City, nakaabang na yung mga media para dun sa, dahil pagkatapos nito lalabas ng Anti-Graft Division si Tumbado pati yung kanyang abogado at inaantabayanan natin kung magpapaunlak sila ng panayam kung ano nga yung kanilang naisumite hinggil nga dito sa issue ng umano'y korupsyon sa LTFRB. Yan muna ang ating latest live mula sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Pinag-aaralan ng PhilHealth na palitan ang mga personal identification ng mga miyembro nito na nakompromiso ang mga impormasyon sa nangyaring data breach sa kanilang system. Iisa-isa hindi nilang sabihin ng milyong-milyong miyembro na naapektuhan ng hacking. Narito ang report ni Ray Pelayo. Tinatayang nasa 13 hanggang 20 milyong miyembro ng PhilHealth ang kasama sa mga nakuha ng hacker ang mga personal na impormasyon. Ayon sa ahensya, binubusisi na nila ang mga file na ini-upload ng mga hacker sa dark web. Aabisuhan nila ito sa pamamagitan ng text, email,
tawag o kay pupuntahan mismo sa kanilang mga bahay. Pinag-iingat naman ng PhilHealth ang publiko kung may tatawag na magpapakilalang taga PhilHealth pero hihingi ng kung ano-anong impormasyon. Hindi tayo kailanman manghihingi ng impormasyon sa miyembro. Meron na po tayo nun. At hindi rin tayo kailanman manghihingi ng kanilang password. At hindi rin natin sila hihilingin na mag-click ng mga link. Isa rin sa kanilang pinag-aaralan ay ang pagpapalit ng personal identification number. While we're going through this process, if we have to issue new PIN or start all over again for the protection of the clients, the members, we will do it, even if it's very tedious. So talagang alaga namin po. We will take care of everything po. Samantala, ayon naman sa cybersecurity expert na si Ashley Asidillo, kailangan na magpasa ng cybersecurity law. May hirapan anya ang bansa na mang-engganyo ng mga investor kung hindi masusolusyonan ang problema sa cybersecurity. Ang lahat ng ito dapat ay napapaloob sa isang maayos na framework. And that framework should be provided by law. Unfortunately, we already have laws for cybercrime which would instill or promote certain practices, certain methods, and in fact certain requirements both on government and on the private sector na palakasin nila yung kanilang cybersecurity. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang darating na ngayong linggo ang biniling antivirus system ng PhilHealth. Ayon kay PhilHealth Senior Manager for Information Technology and Management Department, Nelson De Vera, nagkakahalaga ng 14 million pesos ang bagong antivirus software na magagamit ng ahensya sa loob ng 1 taon. May kakayahan na umano itong labanan ang iba't ibang klase ng malware attacks kasama na ang nakaparalisa sa kanilang system kamakailan. Nagsalita na ang 2 sa 4 na suspect sa hazing kay Aldrin Lerichua Bravante. Itinuro din ng mga ito kung sino-sino ang kasama nila noong gabing bugbugin si Bravante sa isang abandonadong gusali sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Well, nagbigay ng extrajudicial confession yung 2 doon sa 4 na hawak natin, assisted by their counsel of their own choice, and yun nga, kinumpirma nila na talagang nagkaroon ng initiation rights at may mga binanggit din silang mga personality kung sino yung mga naroon. Umami na ang 2 sa 4 na suspect sa hazing na hawak ng Quezon City Police District. Nakasama sila sa isinagawang initiation rights kay Aldrin Lerichua Bravante noong Lunes ng gabi. Base sa ginawang extrajudicial confession ng 2, sinabi ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, na bukod sa pag-amin ng 2 na kasama sila sa initiation rights, pinangalanan din ng mga ito ang 6 pang suspect na pawang mga estudyante ng Philippine College of Criminology. Unang-una, nag-conduct tayo ng backtracking ng mga CCTV, Emil, and based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay nakabilang tayo ng mga 20 na tao na nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa crime scene. So we would like to assume for now na sila yung mga participants, but gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Ang 10 identified na suspect sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 at Anti-Hazing Act of 20018. Well, meron silang katungkulan doon sa organizations, either yung Grand Trisquillo na sinasabi, Master Initiator. So ibig sabihin mga officer sila ng organization nila. Base sa pahayag ng 2 sumukong suspect, 2 oras umanong binubugbog si Bravante kung saan nagtamo ito ng 60 paddle hit o 60 palo sa hita. Kaya naman ang QCPD, iniintay ang resulta ng autopsy upang matukoy pa ang iba pang mga sugat sa katawan ng biktima.
personal namang nagtungo sa PCCR si General Maranan. The leadership of QCPD pumunta dito sa PCCR para personal natin makapanayam yung ating mga school officials at alam naman natin na ang PCCR is fully cooperating with the ongoing investigation. Ang PCCR, sinabing tatanggalin sa eskwelahan ang mga estudyante na masasangkot sa hazing. They will be facing expulsion proceeding under the rules of the school. We have a zero tolerance against hazing po. Klaro po yun sa mga estudyante. Ang tatay ng biktima nagpasalamat sa mabilis na aksyon ng QCPD sa kaso ng pagpatay sa kanilang anak. Nais nito ang pagbayaran ng mga suspect ang kanilang ginawa. Magkapasalamat po ako sa kanila siyempre. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-recover ng kaso. Tsaka mas mainam na mahuli po lahat yung dapat managot sa kinamatay ng anak ko po. Ang asawa naman ni Aldrin, hindi pa rin matanggap ang nangyari, lalo na't may naiwan silang anak. Sana po sumuko na po sila. Ang hirap po, ang hirap po. Paano po yung bata? Kinuha na po nila ng tatay yung bata. Napakabata pa po, sabi niya. Sabi ko pa nga lang po sa kanya na patay niya yung papa mo, sabi niya. Totoo daw po ba? Bakit daw po patay yung papa niya? Bakit sino daw po pumatay sa papa niya? Makukulong daw po ba yung pumatay sa papa niya? Lahat ba sila makukulong? Makukuha pa ng papa niya yung justice? Ang hirap po sagutin ang lahat ng tanong niya. Ang labi ni Aldrin ay nakaburol na sa bahay nila sa Cavite. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni Deputy Minority Leader at bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa Department of Justice na tukuyin kung may pananagutan ang liderato ng Tau Gamma Pi Fraternity sa national at local chapter sa pinakahuling insidente ng hazing death sa Quezon City. Nasawi ang Philippine College of Criminology student na si Aldrin Brabante ilang oras matapos sumalang sa hazing ng fraternity. Ayon kay Congresswoman Herrera, tila may systemic evil na namamayani sa organisasyon dahil sa pagiging sangkot na naman ito sa panibagong insidente ng hazing. Tinuligsa ng mambabatas ang hazing kung saan sangkot ang ilang estudyante ng Philippine College of Criminology. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga kaanak ng biktima. Samantala, sa kapapasok lamang na balita, sumuko na rin sa Quezon City Police District ang isa pang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot rin umano sa hazing na ikinamatay ng criminology student na si Aldrin Brabante. Abangan ang kabuuang detalye mamaya sa Ito ang Balita. Halos 100% ng tapos ang konstruksyon ng Agusan Bridge na magdudugtong sa Caraga at Bukidnon na bahagi ng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 13. Inaasahang makatutulong ng malaki ang proyektong upang mas mapabilis ang kalakalan sa Caraga, Bukidnon at iba pang lugar sa Mindanao. Mula sa Butuan, ang detalya hatid sa atin ni MJ Vasquez live. MJ, kailan ba inaasahan na madaraanan na yung Agusan Bridge? Yes, Ella, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 13, posibleng sa susunod na taon na ito bubuksan sa mga motorista. Lalagyan na lamang ng railings ang mga tulay bilang proteksyon sa mga sasakyan. Halos 100% ng tapos ang Agusan Bridge na isang slope and component project ng Department of Public Works and Highways na may rutang Agusan del Norte, Agusan del Sur at Impasugong, Bukidnon. Ang tulay na ito ay magdudugtong sa Caraga Region at Northern Mindanao kung saan hindi mo na kinakailangan pang dumaan ng Cagayan de Oro o Davao City at mababawasan din ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe papuntang Bukidnon.
Ang Agusan Bridge ay kabilang sa high-impact projects na upang mapabilis ang access sa mga merkado. At tila hindi lang sa agriculture industry makatutulong ito Agusan Bridge, kundi maging sa ecotourism at domestic trade ng Mindanao. At yan, balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, MJ Vasquez. Target ng India na makapagpadala ng astronaut sa buwan sa taong 2040. Kabilang din sa space goals ng bansa ang pagkakaroon ng space station sa 2035. Inanunsyo ito ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Iniling din ito sa mga scientist na maglunsad ng mission kaugnay naman ng mga planetang Venus at Mars. Noong August, naging kauna-unahang bansa ang India na makapagpalapag ng isang spacecraft sa South Pole ng buwan. Nitong Setyembre naman, naglunsad ito ng rocket upang pag-aralan ang sun o ang araw. Nasagip sa illegal trading ang mahigit 400 hayop na karamihan ay mga pusa at aso sa Spain. Pinaghihinala ang illegal na inaangkat ng isang trafficking network ang mga hayop mula sa Eastern Europe sa pamamagitan ng Andorra bago ipagbili ang mga ito at pagkakitaan. Inaakusahan din ang grupo ng pamimeke ng mga dokumento kung saan nakasaad na malulusog at maayos ang kondisyon ng mga ito. 13 tao na ang inaresto at kinasuhan ng animal abuse, panluloko at money laundering bunsod nito. Sa kasalukuyan, inaalagaan na ng mga veterinaryo ang mga nasagip na hayop. Noong nakalipas na buwan lamang nang magpasa ng isang batas ang Spain na naghihigpit sa pagbibili at pagmamay-ari ng pets. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 22 na nagsasabi, "Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa." Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.